actually mga kapatid, dahil sa mga maling desisyon natin, lumalala yung problema at lumalala yung battle. Amen? Pero kahit ganun pa man mga kapatid, salamat sa Diyos dahil siya pa rin ang umaayos ng buhay natin. At siya pa rin ang bibigay ng kaparaanan sa atin for us to overcome, for us to prevail, and continuously walk in victory. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya po, ang title po natin ngayon is, sabihin natin, The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Amen. Again, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Ayan. Basahin po natin ang Exodus chapter 14, verse 14. Ito po yung sa panahon ng Israel. Sabi kay Moses, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen? Sa ibang translation po sa English, ang sabi nun, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? The Lord will fight for you. You need only to be still. Meaning, God will intervene and secure victory in your overwhelming situation. Amen? Meron pong divine intervention. Kaya po nga ng Diyos, sa isang blink of an eye, mabago yung sitwasyon mo. Amen ba, mga kapatid? Yung sa overwhelming situation, napakahirap na laban, di ba? Ano ba yung mga bagay na mahirap na laban na nararanasan ng tao? Yung mga nasunugan, mga nagka-cancer, yung mga na-aksidente, amen? Grabe po, no? Yung mga bagay na paghihirap dito sa mundo, kapatid, no? The Lord is saying, the Lord will fight for you. You need only to be still. And provided you trust Him, sino po nagtitiwala sa Diyos dito? Amen. Amen. And don't try to fix everything yourself. Yes. Amen? Kasi po, ang nangyayari sa atin, mga kapatid, gusto natin, akala natin, kaya natin lahat eh. Amen? Akala natin, we are in control. No. God is in control. Amen. Amen. We need to remind ourselves, mga kapatid, na ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. So you always need to consult, to pray, to ask God, what shall you do? And if it's the Lord's will. Yung laging tanong sa buhay natin pag magdedesisyon tayo, kalooban ba ito ng Diyos? Amen? Dahil ang Lord ang higit na nakakaalam kung ano po ang nakabubuti sa atin. So, it's a call to surrender. Everybody say surrender. Surrender. Pag sinabi natin surrender, meron bang reservation doon? Meron ka bang iiwan na maititira ka ba sa sarili mo? Wala. No? At ang isang tao talagang sumuko sa Panginoon, doon niya mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Alam niyo kung bakit minsan hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa isang sitwasyon. Kasi nga, tinatry natin sa ganang ating sarili. Amen? Ayaw natin ibigay sa Diyos eh. Ayaw natin ipagpas sa Diyos eh. No? Ang nangyayari pa, ginagawa natin last resort, last option ng Panginoon. Pero paano po mangyayari yung promise ng Panginoon, the Lord will fight for you? Ano yung condition? You need only to be still. Sabihin, you surrender, you acknowledge the Lord as God, as your King, acknowledge His power in your life, and trust everything in His hands. Amen. Yun po yung tinatawag na surrender sa Panginoon. And rely on His power. Have faith that He is in control and will work out situations for good, for your good, rather than striving in your own strength. Amen. Limitado tayo, mga kapatid. Sino dito naniniwala, limited yung lakas niya? Yes. Amen. O baka akala mo sa sarili mo, superhero ka. Na parang, yung mga superhero nga eh, meron kahinaan eh. Diba? Mga nakikita natin, diba? And meaning, we are limited. No, the Lord will fight for you. Ang part na po ito ng sinabi dito sa verse na ito, this is a divine intervention. Kasi po, yung mga Israelites, nandun sila sa Red Sea. Sino dito yung naaalala yung hantong na yon, no? Sila ay lumabas sa Egypt. Amen.
At nandoon ngayon sila sa harap ng Red Sea. So hindi sila proceed, or ibig sabihin hindi sila makalagpas kasi nga may nakaharang na dagat. No? So, yun po ang situation ng mga Israelita noong panahon na yon. At ano po ang nangyari? Ano yung narinig sa kapaligiran? Nagtuturuan, nagsisisihan. Kasi nga, grabe na yung sitwasyon eh. Mahabol na sila ng mga kaaway tapos papatayin na sila ni Paraon. Amen? Eh sila, talagang mahahabol sila kasi wala naman silang sasakyan, nakapaa lang sila eh, no? At yung mga humahabol sa kanila is naka-chariots. Grabe, overwhelming yung sitwasyon at corner na sila. Minsan po, dinadala tayo ng Lord sa sitwasyon kung saan kagipitan na para malaman mo na may Diyos pala na kayang baliktarin ang sitwasyon. Amen. Amen po? Ipapakita sa iyo ng Panginoon pag nagtiwala ka sa Kanya. Yes. The condition is you trust Him. You be still. Huwag ka magpanik, di ba? You pray. How to be still? You pray. Amen? Be active in your prayer life. Kausapin mo ang Panginoon, Lord, I am in this situation. I surrender to you. No? Wala na akong magagawa. Ikaw po ang pinagkakatiwalaan ko sa sitwasyon na ito. And that time, you will experience the hand of God moving in your life. Amen. So, the Lord will fight for you. Ulitin mo yung sakta mo, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Amen. God will go to battle on your behalf. Sipin mo, si Lord yung lalaban para sa iyo. Amen. Conquer your enemies. Amen. He will conquer your enemies and deliver you from impossible situation. May mga napaka-imposibleng sitwasyon sa buhay ng tao na kaya palang baliktarin ng Panginoon. Yes. Yung wala nang lunas na halimbawa, cancer, and then sinurrender niya yun sa Panginoon, na yung pananampalataya ng tao yan, Lord, pagalangin mo ko o hindi, sa iyo ako. Amen? Kasi akala lang natin, di ba, ang pananampalataya, hindi, pagagalingin ako ng Panginoon. Pero ang turo sa ating panalangin, kung ano ang kalooban ng Panginoon, yes. The question is, kaya bang pagalingin ng Lord lahat ng tao? Yes. Pero bakit hindi lahat nakakatanggap ng kagalingan? Amen? It depends doon sa sitwasyon at sa pananampalataya mo. Amen? Because kung yung pananampalataya mo ay may purpose, di ba? Na pag pinagaling ka ng Panginoon, nakita ng Lord na talagang magpapagamit ka sa Kanya, na siya talaga yung uunahin mo, makakalasig ka talaga ng kagalingan. Kung nakikita naman ng Panginoon, di ba, na kapag pinagaling ka niya, after ilang days, makakalimutan mo na siya, hindi mag-work yun. Amen? So, may mga ganun pong sitwasyon. You only need to be still. This is not a call to do nothing. Hindi sinasabi na wala kang gagawin. Linawin po natin Hindi sinasabi na wala kang gagawin. Meron kang gagawin. Bakit? Bakit gusto ng Lord na meron kang part doon sa miracle na gagawin niya sa iyo? Para ikaw mismo, ma-witness mo, ma-experience mo yung kanyang pagkilos at ikaw rin ang gagamitin bilang instrumento para matupad yung miracle na yun. Amen? Naalala niyo yung nagpakain ng Panginoon ng 5,000? Diba? So, ang dami nun, 5,000 yung lalaki, hindi pa kasama doon yung babae at yung bata. At merong ginamit ang Panginoon. Sino yun? Isang bata. Amen? Yung isang bata, may dala siyang, sabi doon, yung tinapay, na kung tawagin, bagel ba yun? Or bagel? Yung tinapay na, yung mumurahing tinapay, at ilang pirasong isda. No? At anong ginawa? Itinaas sa Panginoon, pinagpasalamat. Amen? At ano pong nangyari? There's a miracle. Kasi kapag isinurrender mo sa Panginoon, ililagay mo sa kamay ng Diyos, yung kung anong meron ka, you will see. You will witness His miracle. Amen. You will see that God can fight for you. So, you only need to be still, rest in His power, trust God, and obey His commandments.
It means you should surrender your worries. Sino po may mga worries dito? Umami na kayo. Diba? Yung anxiety is like nag-overthink ka kung ano yung mga possible mangyari sa future. Amen? Ano kayang mangyayari, diba? Nandiyan na naman yung mga bills, si Judith, nandiyan na naman kumakatok. Diba? Tapos yung depression is you cannot get over from the past. Diba? Yun nagkakos ng depression, tapos may anxiety ka pa, iniisip mo yung nakaraan, tapos iniisip mo pa yung future. Amen? Ano sabi sa Bible? Cast your cares upon Him because He cares for you. Or cast your anxiety. No? Alamin ng Panginoon kasi siya ang lumikha sa atin eh. And hindi mo na kayang lumaban, the Lord will fight for you. He will give you wisdom. Yung sa devotion natin kanina, di ba? He will give you ways na akala mo hindi kaya, pero kaya pala with God. Amen? So, yun po ang sinasabi sa atin dito sa verse na ito. No? So, God will fight our battles. We do not have to anguish. We do not have to be anxious. Ang sabi po sa Bible, di ba? Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino po ang provider? Jesus. Lahat po ng needs. Needs po hindi greeds. Magkaiba po yun. Yung kailangan mo. Amen? At minsan, pinapakita sa atin ng Lord na yung mga hinihiling mo, hindi mo naman talaga kailangan yun. At ibibigay niya sa iyo kung ano lang yung kailangan mo sa sitwasyon na iyon. Amen? Na buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Because you belong to Christ, you are in Christ, diba? You belong to His body, the church, no? And you are actively following His principles, matutupad sa iyo ang pangako ng Panginoon. Amen. Dadaloy sa iyo. Kaya sabi, when it seems a situation is hopeless, sino dito nakaranas ng hopeless situation? Amen? Or difficulties, hardships, sufferings. Reality po yan eh. Hindi naman natin sinasabi dito na kapag Kristiyano tayo, may relationship tayo sa Panginoon, accepted na tayo dyan. Hindi. Ang pinagkaiba lang lang po natin, no, yung sa mga mananampalataya sa hindi nananampalataya, is yung mga nananampalataya, sila yung makakaranas ng kagilagilalas na gawa ng Diyos, no, na akala ng iba ay imposible, no. So when it seems that your situation is hopeless or the matter at hand is too overwhelming, we may be tempted to doubt God. Amen? Yun yung temptation eh. Magduda ka sa Panginoon. So, kahit hindi mo naiintindihan kapatid ang sitwasyon, magtiwala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi minsan parang nasasabi mo sa sarili, parang hindi ko nararamdaman si Lord. Parang ang layo ng Panginoon. No. No? Hindi totoo yun. You only need to be still. Na Lord, bakit ganito? Ang tagal naman ng problema na ito. Diba? Bakit kami dumaranas ng mga ganitong klaseng problema at parang hindi na matapos-tapos? Amen. So, napapakita doon kung totoo tayong may pananampalataya sa Panginoon. At kung tayo ay, diba, mahuhulog sa tukso na magduda sa Diyos. Christians must remember that no problem is beyond the scope of God's sovereign care for His children. He has promised to take care of us. Jeremiah 29:11. Ang sabi po doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Ang Diyos pala may plano sa atin. Ang tanong ko naman sa iyo, kasama ba sa plano mo ang Diyos? Doon po nagkakaroon ng pagkakaiba sa mga tao. May plano pa ng maganda ang Diyos sa iyo eh. No? Hindi ikakasama, kundi ikabubuti mo. Pero nakakalungkot minsan ang nangyayari, plano tayo ng plano, hindi pa nakasama ang Panginoon. At wala pala yun sa plano ng Panginoon. At
tayo ay napapahamak. Amen? Kaya, magdadoubt ka sa, akala ko ba may plano sa akin ng Panginoon? Oo nga, may plano sa iyo ng Panginoon, pero hindi mo inalam kung ano ba yung plano ng Panginoon. Nagplano ka lang sa sarili mo. Amen? So kaya napakahalaga mga kapatid, makilala natin ng Diyos ng lubusan, yung Kanyang salita, tumimo sa ating puso, malaman natin yung mga paraan ng Panginoon, yung mga nais ng Lord sa buhay natin, at mararanasan po natin yung pangako at plano ng Diyos. And He loved us beyond measure. Na kahit matitigas ang ulo natin, sino dito aminado? Amen. Amen? Minahal tayo ng Panginoon at patuloy na pinagpapasensyahan tayo ng Lord. Romans 8:37-39. Sabi ni Apostle Paul, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o kadaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Sino dito tinanggap yung salita ng Diyos ngayon? Amen. Na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Totoo po yun. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Yun nga lang, maraming tao hindi nagmamahal sa Diyos. Tama po ba? Yun po ang katotohanan sa Biblia. Pero ang Diyos, patuloy pa rin siyang nananawagan, patuloy pa rin siyang gumagamit ng mga tao para ipahayag ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Amen. So, kahit nung panahon ng Israel, sa Exodus 14:14, Moses tells the children of Israel, the Lord will fight for you. Amen. At that moment, they were standing at the edge of the Red Sea. And by the sea before them, and the Egyptian army behind them. Amen. So, the Israelites are in a seemingly impossible situation. Tama po ba? Imposible po ba yun? Tama. Sa tao, imposible talaga na. Kasi, corner ka na eh. Wala nang pag-asa. Dead end. Kumbaga. No? Pero, may salita ng Diyos na ipinahayag mula sa pamamagitan ni Moses. Sabi doon, it was a situation brought on by the Lord Himself. Sino po ang naglagay sa sitwasyon na iyon? Sa tingin niyo po, doon sa sitwasyon ng Israel, na pangyayaring ito, alam ba ng Diyos na mangyayari yun? Hallelujah. And God is in control. God allows that to happen. May mga bagay po sa buhay natin, inaalaw ng Lord na mangyari para mas makilala mo siya sa buhay mo. Amen. So, ang nangyari, corner na sila eh. No? And imposible yung sitwasyon. It was a situation brought on by the Lord Himself. Ang Lord ang nagdala sa kanila doon. It was God who had hardened Pharaoh's heart. Diba sabi dun sa Exodus 14:4, sino yung hard doon sa puso ni Pharaoh? Pagmamatigasin ko ang Paraon at ahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Amen? So, ibig sabihin, yun ang plano ng Panginoon. Ano po yung purpose? Para maipakita sa kanilang mga kaaway na ang Diyos na pinagkakatiwalaan, sinasampalatayanan ng Israel ay ang totoo at buhay na Diyos. May mga sitwasyon sa buhay natin, inaalaw ng Panginoon yung imposibleng sitwasyon mangyari para ipakita sa pamilya mo ng mga hindi na naniniwala sa Diyos, sa mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, na totoo ang iyong pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaang Diyos. Amen? Yes, praise God. No? Yun po pala ang purpose. Hindi yun yung parang gusto ng Lord
sige, di ba? Mahabol kayo dyan or dyan kayo sa sitwasyon na yan. Hindi, meron pong purpose. Kaya po, ang lagi po natin tatandaan, kapag nandoon tayo sa imposibleng sitwasyon, ano ang dapat nating itanong sa Panginoon? Lord, what shall I do? Diba katulad ng tanong ni Apostle Paul? Or, Lord, ano po ang purpose ninyo? Ano po ang message ninyo kung bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Amen? You don't ask, bakit ako nandito, Lord? Hindi. Alam mo, inalaw ng Panginoon. I-ask mo sa Panginoon, ano po ang purpose nito? Kasi alam natin na kapag ang Diyos ang kumilos, meron talagang purpose yan. Hindi yan basta wala lang. No? So why would God do such a thing? Bakit gagawa ang Diyos ng mga bagay na ganoon? Ipaparaan ka doon sa talagang impossible corner situation. Bakit po inaalaw ng Lord? The Bible gives us some of the reasons. Because God wanted to make it crystal clear. Sabi doon sa verse natin, sa mga taga-Ehipto, that He is Lord. So that He got the glory over Pharaoh. At walang ibang Diyos na tunay liban sa Kanya. Kasi po ang Diyos sa panahon na yun ay si Paraon. Yung tao. Amen? Yun yung dinodiyos ng mga taga-Ehipsyo. At pinakita ng Panginoong Diyos na siya, no, ang totoong Diyos na pinasampalatayanan ng Israel. And because God wanted to teach Israel, amen, merong gustong ibigay na turo ang Panginoon sa bayang Israel. Sabi sa Exodus chapter 6, verse 6. Basahin po natin yun, no, sa Exodus. Ayan. So, and for their salvation. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipapadama ko sa inyo, sa kanila ang bigat ng aking mga kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. So, meron pong pangako ang Panginoon. Sino dito nakatanggap ng pangako ng Lord? Ang tanong, naranasan mo na ba ang pangako ng Panginoon? Amen. Kapag meron kang na-receive na promise from God, kasi pag prayer, meron ka talagang na-receive yan eh. May pangako, meron kayong one-on-one na usapan ng Panginoon eh. Amen? Pag nilagay niya yun sa puso mo, mararanasan mo yung pangako niya. At ano ang palatandaan na malapit nang matupad yung pangako niya kapag pahirap na ng pahirap yung sitwasyon? Amen? Kapag ano na, yung parang grabe na, yung parang wala nang pag-asa, that point, no? Ibig sabihin, palapit ka na ng palapit doon sa breakthrough na tinatawag. Doon sa pangako ng Diyos na ipapakita niya sa iyo. Amen? Ganun po yun eh. Kaya once you receive the promise, everybody say receive. Ayan. You receive the promise ng Panginoon. Ngayon, lalakaran mo yung salita ng Diyos at mararanasan mo ang pangako ng Diyos. Amen? So, kaya sabi doon, God wants to show Egypt that He is Lord. No? And because God wanted to teach Israel na siya ang kayang magpalaya sa kanila. Ilang daang taon po inalipin ang bansang Israel, no, doon sa Egypt. 400 plus years. Amen? Sobrang tagal. No? At ang Diyos lamang ang nakapagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. Exodus chapter 14 verse 13. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Yan po ang pagiging leader na katulad ni Moses. Kung ikaw po ay leader sa pamilya nyo, di ba? Or everyone needs to know this, no? Na yung encouragement ni Moses na galing yun sa pangako ng Panginoon, ang sabi niya sa mga Israelita, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Kasi nararamdaman na sila eh. Tapos nagtuturuan na sila, nag-aaway na sila, nagsisisihan na sila. Sino dito nakaranas ng ganon?
Diba? Sa pamilya nyo, nag-aaway na kasi nga hindi nyo na alam yung gagawin. No? Tapos sino dito yung naranasan na ginamit ka ng Lord, ikaw ang tumayo sa kalagitnaan ng kaguluhan? Wait lang. No? Mga kapamilya o kapuso. No? Lakasan ninyo ang inyong loob. Mga kapatid, lakasan ninyo ang inyong loob. No? Huwag kayong matakot. Ito po ay commandment ng Panginoon na dapat mong i-receive. I-receive to. Amen? Kasi yung parang pag magre-relay ka lang sa nararamdaman mo, hindi, natatakot nga ako eh. Diba? Iba-iba na yung pumapasok sa isip mo. No. Pag narinig mo yung Word of God, commandment, you receive it. Amen? And be still. No? Ibig sabihin, sa oras na wala ka nang magawa, makikita mo na may magagawa ang Diyos. Amen. Kaya, sabi doon, they were incapable of escaping. Wala na eh. Imposible na yung sitwasyon eh. They needed only to wait for God to move on their behalf. Psalm chapter 21, verse 14. 27, verse 14. Sabi doon, kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. The battle that happened and appeared to be between the Egyptians and the Israelites was in reality between the Egyptians and the Lord. Exodus 14 verse 4. So, yan po yung binasa natin kanina. Ang laban po, it's not between the Egyptians and the Israelites. It's between the Egyptians and the Lord. Amen? Kasi you belong to the Lord eh. Now, kapag merong mga umaatake sa iyo, no, merong mga gustong sumira sa iyo, merong gustong mga humila sa iyo pababa, hindi mo nakikita yun, pero nakikita ng Lord yun. Amen. The battle is not between you and those enemies. No. The battle is between the enemies and your Lord. Amen. Because the Lord will fight for you. Amen. Amen. Kasi po, may mga battle tayo hindi nakikita. It's behind the scene. Amen? May mga nagtatangka sa iyo, 'di ba? Halimbawa, mula lang sa inggit, 'di ba? May mga ganun po eh. 'Di ba? Tapos pagpaplanuhan ka, sisirain ka, gagawan ka ng mga kwento. Hindi mo 'yun alam, hindi mo 'yun naririnig, pero alam 'yun ng Diyos mo. Amen. Amen. Meron pa lang may mga sariling group chat na pinag-uusapan ka. Amen. Na wala kang kaalam-alam, na may ginagawa na palang masama sa iyo. Pero dahil nakikita yun ng Diyos, the Lord will fight for you. Amen. Amen, mga kapatid. May ganun po yan eh. Naranasan ko po yan sa trabaho. Diba? May mga ganun eh. Diba, na akala mo kaibigan mo, diba? Ganda ng ngiti eh. Friend, musta friend? No? Pero ano na pala, binabackstab ka na pala. Now, nakikita yun ng Panginoon. Now, ikaw, you just only need to be still. Hindi mo kailangan gumante. Sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihigante. Leave room for God. Amen. Okay, ipagpasa Diyos mo yun, ibigay mo sa Diyos. No? Yung mga binibintang sa iyo, ibigay mo sa Diyos. Hindi naman totoo, bakit ako magre-react? Tama? Bakit ka magre-react? Hindi naman totoo eh. You need only to be still. At bahala na ang Panginoon doon. And sa akin pong 10 taon na sa trabaho, nakita ko talaga po yun. Amen? Na may mga tao pong inalis ang Panginoon doon. Kasi nga, meron silang masamang intensyon. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng the Lord will fight for you. Gawin mo lang yung tama, do the right thing, be humble. Amen? Sabi mo sa katabi mo, do the right thing. Amen. Always humble yourself. Diba? Ang taong nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Amen? He gave grace to the humble. Amen? Mabiyaya ang Diyos sa mga taong nagtitiwala, nagpapakumbaba sa harapan niya. Amen? Yung mga
Hindi mo na kailangan isipin, ano ba kaya yung iisipin nila? Kasi masyado tayong conscious sa isipin ng ibang tao na kailangan makita nila ako, dapat ganito ako, dapat lagi akong malakas, hindi dapat nila ako makitaan ng panghihina. Hindi po yun, no? You just do the right thing. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, kung ano yung sitwasyon meron ka, yun, magpakatotoo ka. Amen? Be transparent. Naalala niyo yung spiritual armor? Diba? Yung belt of truth. Ang ibig sabihin nun, maging transparent ka. Maging faithful ka sa Panginoon. Huwag kang magtago. Huwag kang magsikreto. Huwag kang magkunwari na okay ang lahat pero hindi naman pala. Amen. Amen. Kasi alam naman ng Lord yun Hinihintay ka lang ng Panginoon na lumapit sa Kanya at isurrender mo. And you be still, the Lord will fight for you. Amen po? Ang problema, hindi mo kasi ibinibigay sa Lord. Hindi mo ipinagkakataon, Lord, kaya ko na ito. Baka po kasi busy kayo Marami kayong prayers na kailangan i-answer. Hindi, no? Ang gusto ng Panginoon, lagi kang nagko-confess. Lagi kang nagsasabi sa Kanya ng lahat kung ano yung nasa puso mo, di ba? Sabihin mo sa Panginoon, submit yourself unto God. Resist the devil. Di ba? And he will flee from you. Lalayo lahat ng anumang tangka ng kaaway dahil nag-submit ka sa Diyos. Isinumiti mo ang iyong sarili sa Diyos. Amen. At makikita mo that the Lord will fight your battle. Yun po ang advantage po ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya sa hindi naniniwala sa Diyos. Ano po yun? We always have favor from God. Everybody say favor. Favor. Amen? Yung akala mo na hindi posible, posible pala. Bakit? Favor ng Panginoon Amen. Amen? So, hindi ko akalain na, di ba, may favor ang Panginoon na yung mga tao ko, karamihan sa kanila, mas matataas pa yung pinag-aralan sa akin, pero ako ang boss nila ngayon. Favor. Anong tawag doon? Favor. Di ba? Kasi you just do the right thing, you just follow kung ano yung sinasabi ng Panginoon, you receive His promise, now walk in His promise. Amen? At you will receive favor, you will receive victory. Mai-experience mo yun dahil nandoon ka, lumalakad ka sa journey na inilatag ng Diyos sa harapan mo. Amen. Sabi doon, the lessons. Everybody say lessons. Sino dito ang maraming natutunan sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya? Sino dito yung hindi na talaga natuto, napakatigas ng ulo? Ay, wala. Ay, umamin. Amin tayo sa Lord. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon, pinarealize mo sa akin kung gaano katigas ang ulo ko sa oras na ito. No? Na kaya pala, Lord, hindi natutupad sa akin yung sinabi doon sa Exodus 14:14 that the Lord will fight for you kasi hindi ako nagsusurrender sa iyo. Kaya pala hindi natutupad sa akin, Lord, yung sinabi mo na ikaw ang lalaban sa mga battle ko sa buhay kasi, Panginoon, sinisikreto ko, kinakaya kong mag-isa. Kapatid, don't suffer in silence. I say it again. Don't suffer in silence. The purpose of the church is to carry each other's burden. Amen. Now, kapag yung kapatid nagsabi ng kabigatan, sisisihin mo siya? No. You share the word that you have received from God. Na alam mo ba, kapatid, may plano ang Panginoon. Ngayon, ito ang sundan nating plano. Sobrang gulo na ng buhay mo, kayang ayusin niya ng Panginoon. Amen? Ganun po, may encouragement. Sabi ni Moses doon sa mga nagkakagulo niyang mga kapatid na Israelita. Anong sinabi niya? Huwag kayong matakot. Panatagin niyo ang loob niyo. Pumanatag kayo. Amen? Yun ang sinabi niya. At ang lesson sa ating mga believers, we can learn from this scenario sa account ng Exodus na pwedeng magbago ng buhay natin ngayon. Ng pananaw natin ngayon. When Christians trust God to fight their battles, it enables them to circumvent what often accompanies conflict. For example, yung pagpapanik.
Sino dito yung laging may anxiety, parang nagpapanik ka kahit wala namang dahilan? Diba, parang di ka makatulog tapos, okay, no? So, at sino dito yung yung lagi kang takot, parang di maintindihan? Diba? Parang lagi kang takot, lagi kang nangangamba. At sino dito yung parang nawawala na ng pag-asa? Basahin po natin Exodus chapter 14, 11 to 12. Ang sabi po sa verse 11, no, there are times when we can see absolutely no way around the problem, no? Sinabi niya kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Sinabi ng mga Israelita kay Moses, no? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo ang nangyari. Sinisi nila si Moses. Hindi ba bago tayo umalis, sinabi namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman. Pastor, huwag mo kaming pakialaman. Buhay namin to. Diba? Kaming mga kabataan, ito ang trending namin. Huwag niyo kaming pakialaman. Diba? Narinig ni Moses yun, siya yung leader di ba? So, sabi doon, sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Pastor, pabayaan na lang ako dito. Pabayaan na lang ako dito sa sitwasyon ko na to. Sa maling relasyon ko na to. Pabayaan na ako sa mga tropa ko. Pastor, huwag niyo akong pakialaman. Wala kayong pakialam sa akin. Pabayaan niyo na ako dito sa mga nagliliwaliw ako dito sa liputan. Kuha natin. Yun yung mindset ng mga Israelita. No? Sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Yan po. We can learn from these lessons. No? And somehow we are guilty. Amen? So dito umaamin na may somehow ganun yung naging tigas ng ulo natin. Amen? Huwag niyo akong pakialam. Alam ko ginagawa ko, Pastor. Diba? Or elder or yung church leader, sinasabihan ka. Diba? O yung mismong magulang mo, no? O yung leader ng pamilya mo na may relasyon sa Panginoon, mismong sinasabihan ka. Binibigyan ka ng instruction, binibigyan ka ng advice from the Bible. Pero sinasabi mo, sinabi na namin sa inyo, huwag mo kaming pakialaman. Yun ang sinasabi mo. Ito ang tanong. Ang pastor ba dapat makialam sa buhay ng mga nasasakupan niya sa church? Yes. Bakit? No? Because God put that spiritual authority over us, over you, that you need to listen. Amen po? Yes. Kasi kung hindi po natin kayang makinig sa mensahero ng Diyos dito sa lupa, makikinig kaya tayo kapag ang Diyos na yung nagsalita mula sa langit? Kung dito pa lang, di na tayo marunong makinig. Amen. No? So, ibig sabihin, may pakialam po ang church. Yes. Amen. Sa kung ano mang nangyayaring problema sa nasasakupan ng simbahan. Amen po. Yung mga leaders ba, yun po ang purpose to carry each other's burden, to love one another, to pray for one another. How can we pray sa isa't isa kung tayo ay sasabihin natin sa isa't isa, wala tayong pakialamanan? Diba? Paano natin marireceive yung pagkilos, yung plano ng Diyos kung hindi natin malalaman ang problema natin ng isa't isa? Amen? So dapat mayroon pong ganoon relationship sa Lord at sa kanyang community, mga anak, yung sa church. Amen? So kaya, mga kapatid, we must learn to submit ourselves not only to God, no, but to the leaders na inilagay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi doon po dadaloy ang pagpapala pag marunong tayong makinig. Amen. Amen? Hindi po tayo yung we take pride, di ba, na hindi ako makikinig kasi nga alam ko yung ginagawa ko. Akala mo lang alam mo. Pero tignan mo yung resulta ng mga desisyon mo.
Dahil sa hindi mo pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil sa sinabi mo, huwag mo kaming pakialaman. Amen. At pabayaan na lamang kaming manatili sa sitwasyon ng ganito. Amen. What can we learn from this? There are times when we can see wala talagang solusyon na. Katulad ng Israel. When they were cornered, it's quite probable not one of Israelites ever imagined that the massive sea, yung dagat na napakalaki, ay kaya palang hatiin ng Diyos sa gitna. Amen. Providing their way of escape. At ganun po ang pwedeng mangyari sa atin. Sabi sa 2 Chronicles chapter 20, verse 17. Hindi na kayo kailangang lumaban. Praise the Lord. Manatili na lamang kayo sa inyong katatayuan at maghintay. Amen? Sino dito handang maghintay sa Panginoon? Amen. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Harapin mo yung mga problema dahil kasama mo ang Diyos. Amen? At matuto kang maghintay sa Diyos. Meron pong perfect timing ang Panginoon. Of course, yung timing mo, iba yung timing ng Lord. Sino dito lang alam yun? Amen? Sino dito nakakaalam ng gano'n? Na yung timing mo ay hindi timing ng Lord. Na yung kaisipan mo, hindi kaisipan ng Diyos. Yung paraan mo, hindi paraan ng Diyos. Amen? Dapat po ganun yung isip natin eh. Na merong paraan lagi ang Panginoon. God will always make a way. Amen. So, they learned that no battle is too formidable or monumental for God to handle. Joshua 1:5. Sabi kay Joshua, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ito pa rin ba ang pangako ng Diyos sa atin? Amen. Yes. No, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Sino ba nagsabi nun? Ang Diyos. Ang question ko ngayon, yan din ba ang pangako mo sa Panginoon? Lord, hindi rin kita iiwan. Diba? Tayo kasi, puro narinig lang natin yung sa Panginoon. Ano naman yung pangako mo sa Diyos ngayon? Sige nga. Sinabi ng Diyos, anak, hindi kita iiwan, sasamahan kita, hindi kita pababayaan habang ikaw ay nabubuhay. Walang makakapagpapagsak sa iyo. O, binigyan ka ng pangako ng Panginoon. Anong sagot mo? Okay po. Salamat. Yun ba? You must do your promise to God as well. Para magpaalala sa iyo yung pangako mo sa Diyos. Sino dito yung talagang meron siyang pangako sa Diyos na pinangahawakan? Amen. Amen. Na Lord, na kahit anong mangyari, Yes. sa iyo ako. Sino yung may pangakong gano'n? Magsusulit kami. Kahit anong sitwasyon, Panginoon, kahit between life and death situation, Lord, kung saan ka, doon ako. Sino dito may pangako na gano'n sa Lord? Sino dito may pangako, Lord, kung ano ang kalooban mo, doon ako. Yes. Amen. Amen. Lord, kung halimbawa, hindi talaga siya para sa akin, doon ako. Sino dito may gano'n? Amen. The Lord will fight for you. Akala mo kasi dead end na. Akala mo kasi wala nang panibagong mangyayari sa buhay mo. Na sinasabi mo, huwag mo akong pakialaman, pabayaan mo na lang ako. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Amen. Grabe po yung pag-ibig ng Panginoon eh. Alam mo yun, parang kahit iniiwan mo ng Panginoon, di ba? Parang tumalikod ka sa Kanya. He still pursue. Gagamit siya ng tao to remind you that there's still a restoration, there's still hope. Amen. Ganun po magmahal ng Panginoon. Kaya, ang sabi po sa atin, we must learn the lesson na nangyari sa bansang Israel. Hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sino dito naniniwala habang siya'y nabubuhay, hindi siya iiwan at pababayaan ng Panginoon? Amen.
Pinaniniwalaan ba natin yan? Na habang ikaw ay nabubuhay, katulad ng sinabi kay Joshua, walang makakapagbagsak sa iyo, walang makakagapi sa iyo, sasamahan kita. Yan ang pangako ng Diyos. Gaya ng patnubay ko kay Moses, sasamahan kita, hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. And this morning, the Lord is speaking to us right now. Ano ba yung commitment natin sa Panginoon? Amen. Ikaw ba yung sinasabi mo, Lord, wherever you go, I go. Amen. Lord, whatever your plans to my life, let your will be done. Amen. Sino dito yung may ganong na prayer sa Panginoon? No? Kaya si Moses, he gives a review of some Israel's history. No? Na sa dinami-dami ng laban na naranasan nila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero ang tao, ang daling makalimot. Sino dito yung lagi niyang inaalala yung kabutihan ng Diyos ng mga batay niya ng nakaraan? Amen. Huwag mong kalilimutan yun. Diba? Na si Lord ang may gawa nun. Diba? Nung ikaw ay bata pa, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen? Ikaw ay nagkaedad na, andun pa rin ang Panginoon, gumagamit siya ng mga tao sa paligid mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Nung ikaw ay nagkaroon ng matinding problema sa pamilya, nakita mo hindi ka pinabayaan ng Panginoon. The question is, kaya mo rin bang sabihin sa Diyos yun na, Lord, hindi kita iiwan at hindi ko pababayaan ang binigay mo sa akin. Amen? Yung binigay mo sa aking pamilya, Panginoon, hindi ko to iiwan, hindi ko to pababayaan. Sino may gano'n? Amen? Gusto ng Lord, turuan tayo i-apply yung ganito eh. Diba? Na Lord, yung ministry na binigay mo sa akin, hindi ko to iiwan, hindi ko to pababayaan dahil galing sa iyo to. Amen? We must learn that lesson. Yung promise ng Panginoon. No? At magtiwala sa Panginoon kung ano ang nais niyang mangyari sa ating buhay. No? For example, dun sa Numbers 13:31-33. No? 40 years earlier, the Israelites had spied out the land and concluded that they were unable to go up against. Diba? Meron pong nagbalita, no? 12 yung nagbalita. Ang problema, iba-iba sila ng balita. Sabi doon, sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Sino dito yung ikaw yung nangunguna sa pamilya nyo na sasabihin mo, hindi natin kaya to, hayaan na lang natin. Ikaw ba yun? Yung taong yun? No? Sa verse 32, hindi maganda ang kanilang balita o ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao sila. Yung mga nakatira doon at sino mang magtakang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Grabe no? Grabe yung pananakot eh. Ikaw yung makareceive ng balitang ito. Diba? Matatakot ka talaga kasi yun yung report eh. Madi-discourage ka. Pero merong dalawang nagbalita ng maganda. Iba yung pananaw nila. 33. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. No? Mga tipaklong lamang kami kung iyahambing sa kanila. Ituloy natin sa King James. Sabi doon sa Numbers 13 verse 34. Ito po yung mga masamang balita, di ba? Tipaklong lang daw sila. Hindi nila kaya yung mga kalaban kasi talagang malalaki, talagang hindi magagabi, hindi masasakop. So Numbers 13 verse 34 na. Ano po ang sabi nung sumunod? Sa King James Version po natin basahin para tapos po yung konteksto. Yan, sige po. Kung meron po kayong notes dyan, take down notes nyo. Yung Numbers, beginning at chapter 13, verse 31, hanggang patuloy.
Diba? So sa Numbers chapter 13 verse 34, ang sabi po dito sa King James Version, ito po ay ulat ni Caleb, no, at ni Joshua, no. So basahin ko po dito na lang sa aking cellphone. Ayan, 13 verse chapter 14 na po, no. Chapter 14 verse 1. Yung sumunod na verse. Ang sabi, and all the congregation lifted up their voice. And, ano pong nangyari? Cried, and the people wept that night. Kasi nga po natakot sila na wala ng pag-asa sila na makarating o matungtungan yung promise ng Panginoon. And all the children of Israel murmured. Ano po ang nagagawa ng masamang balita? Kasunod niyan, reklamo. Amen? Mga anak yan ng mga negativities. Ayan. No? Murmured against Moses, against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we... Gusto ba ng Diyos na patayin lang tayo dito sa... died in the land of Egypt? Or would God we had died in this wilderness? No? Ano bang gustong lugar ng Panginoon? Mamatay tayo dito sa disyerto o doon sa Egypt? Negative no? Anong sabi sa verse 3? And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And they said to one another, let us make a captain and let us return into Egypt. Bumuo ng union. At babalik na daw sila doon sa pinanggalingan nila na kung saan pinalaya sila ng Panginoon. Grabe po, no? So, mga kapatid, yung negative na news, di ba, na nakakarating sa atin, huwag po natin basta-basta tanggapin yun. Amen? Dahil ito ay magkukos ng mga pagreklamo, di ba? Ano pang sabi sa verse 5? Next verse. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. At ang sabi niya sa 6, and Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Parang sinabi rent their clothes. Saglit lang, wait lang mga guys. Diba? Yun yung pagkakasabi nila. Ang sabi sa verse 6, verse 7. And they spake unto all the company of Israel, saying, the land which we passed through to search is an exceeding good land. Merong nagbalita ng dalawang tao nagbalita ng magandang balita. Verse 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which floweth with milk and honey. Hallelujah. Amen? Only rebel not ye against the Lord. Wag lang kayo magrebelde, magtayo ng union, wag kayo magrebelde sa Diyos. Amen? Neither fear ye the people of the land. Wag kayong matakot. Be fearless. Kasi nga, may na-receive kang pangako sa Panginoon, claim mo na. And it's just a matter of time, makakamtan mo yun. No, huwag kang makinig sa mga chismis, diba? Sa mga hindi magagandang balita. For they were bread for us. Diba? Sabi ni Caleb and Joshua, tinapay lang sila sa atin. No? Wala silang panama sa atin kasi kasama natin ang Diyos. Their defense is departed from them. Wala silang depensa. And the Lord is with us. Amen. Be fearless. Sabi pa sa 10, but all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Sipin mo, dahil doon sa magandang balita, nagkaroon ng divine intervention. Kahit yung maraming tao, milyon-milyon na yung tao na ng Israel, lahat sila na-influensyahan ng negatibo. No? At ayaw na nilang maniwala doon sa dalawa. Kasi 10 verses 2 yun eh. Amen? 10 tao nagbalita ng masama, 2 lang yung nagbalita ng maganda. Kanino ka makikinig? Amen? Kung alam mo namang may pinangako ang Panginoon, hindi ka
majority wins. Hindi. Alam mong pangako yun ng Panginoon, angkinin mo. At pumunta ka doon, harapin mo. Pumunta ka sa kung saang lugar ka pinapapunta ng Panginoon. Amen. Yan po ang nais ng Lord na mangyari sa bawat isa sa atin. Na the Lord will fight for you. You only need to be still. No? Do not be terrified. Do not be afraid of them. The Lord your God who is going before you will fight for you as He did for you in Egypt. Nagawa ng Diyos dati, kaya niya pa rin bang magawa ngayon? Yes. Sino dito naniniwala? The Lord is still active today. Amen? And He will never be inactive. He is forever active. He is forever alive. Amen? So, kaya, as God's people, dapat tayo po'y sumunod sa kung ano yung salita na sinabi ng Diyos. Have faith. No? Sabi sa Proverbs 21 verse 31. Sabi doon, ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Amen? Expected sa atin ng Panginoon na tayo'y laging handa. Amen? Naghahanda tayo kung anong mga dapat ihanda, anong dapat natin gawin. Pero si Yahweh pa rin ang nagbibigay ng tagumpay. At kung kalooban ng Diyos ang gagawin mo, mangyayari at mangyayari yan. Walang makakapigil yan. Amen. Diba, kalooban ng Lord, mabili natin to, tsaka yung katabi natin dito, walang makakapigil yan. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi sobrang tagal ng bakante nito. Amen. So, kung may promise ang Panginoon na na-receive, okay, no? Kung pagkakatiwalaan na yung mga tao dito sa DOCGM, okay, bibigay ko na to sa inyo. Diba? Yung talagang puso ng bawat isa sa atin, mag-serve sa Panginoon, i-expand yung kanyang kingdom, amen, at ipahayag pa sa mas marami pang tao yung gospel, yung magandang balita ng Panginoon, and then there will be a breakthrough. The Lord will fight for us. Amen. Kaya, sa ating maraming Kristiyano, huwag nating kalimutan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maging grateful tayo. A grateful man is a faithful man. Amen. Kaya, katulad ni Caleb at ni Joshua, ang pananaw nila doon sa mga malahiganteng mga problema ay maliit lang sa harapan ng Diyos. Kasi kapag ang tingin mo sa Diyos, siya yung pinakadakila, pinakataas-taasan at napakamakapangyarihan, yung problema mo lumiliit kahit gano'n kalaki. Pero kapag nakatuon ka doon sa problema mo, lumalaki yung problema, yung Diyos mo lumiliit. Amen? Depende yan sa lente na ginagamit mo. Kung ang lente mo ay takot, maliit ang tingin mo sa Diyos. Pero kung ang lente mo ay pananampalataya, liliit ang iyong problema at malaki ang pananaw mo sa Diyos. Ganun po ang pananaw ni Caleb at ni Joshua nung panahon na yun. Kaya, sino dito yung naniniwala bago matapos ang taong ito, may gagawing malaki ang Diyos sa buhay niya? Palakpakan natin ang Panginoon. Na yung akala mo tapos na ang Panginoon, hindi pa siya natapos. May gagawin siyang malaking bagay bago matapos ang 2025. Amen. He will do amazing things. You only need to be still. Do your part. Do the right thing. Humble yourself before the Lord. Submit yourself unto God. No secrets. Huwag kang magtago sa Panginoon. Be faithful and the Lord will fight for you. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. God is with us. God is in control. Our confidence is in God. Tayo po ngayon ay tumayo. Tayo ay mananalangin.